malamig ang panahon, pero mainit-init ang anyong upuan. Iwasan nyo lang na maidlip. Dahil nakakaantok yung ganyang mga lugar. Mga upuan na ganyan ay talagang nakakaantok. Muntik nang mahulog. Muntik nang mahulog yung mic. Okay. So magandang tanghali sa ating lahat. At December 9 na, ilang tulog na lang. Kaso, hindi gaanong ramdam dito. Napapansin nyo? Hindi gaanong ramdam, wala kang maririnig ng sa radyo sa umaga ng mga awitin, hindi katulad sa atin. Konti lang yung makikita mo ng mga dekorasyon sa labas. Pero sa atin, grabe na. Kaso, wala tayo sa atin eh. Nandito tayo. So make the most of while we are here. Habang nandito tayo. Akalain nyo, hindi mo namamalayan. Sino yung dumating dito ng early this year, ng mga January? Yung bang katatapos lang ng matinding selebrasyon ng Kapaskuhan sa Pilipinas ay umalis na kayo? Ano? Tapos hindi mo na, ay naku, Pasko na naman pala. Buti na lang, wala ka sa Pilipinas, andun mo na inaanak mo. Diba? Yung iba, ayaw magpakasyon ng December dahil iniiwasan yung mga inaanak eh. Dahil madami. But, alam nyo, kahit anong gawin nyo, kahit pag-iwas, hindi natin maiwasan ang December dahil darating talaga yan. It is the 12th month of the year. Eh, dyan inilagay yung Pasko ng unang mga ninuno natin. Although hindi naman dyan talaga yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pero dyan nila inilagay yung tradisyonal na pagdiriwang. Ewan ko kung bakit, ang ganda kasi, the last month of the year, yung huling buwan, tapos yung third week, di ba? Tapos ang kasunod nun, bagong taon, nakalain yung gastusan na yan. Mula 24 hanggang 31. Isang linggo lang na bugsuhan ng gastos, kaya yung iba, nag-iipon dyan dahil mula 23, 22, pamalikihan na yan. Tapos, January 6, wala nang pera yan. Ganun na, normal yan. Wala na talaga. Well, yan ang panahon. Yan ang, kapag dumating ang December time, December month, alam natin yan, it's what? It's Christmas time. Pasko yan. Kaya, sa buong mundo, alam nyo, dito sa buwan na ito, umiikot ang pinakamalaking amount ng pera. Akala niyo sa Amerika yata, ilang bilyon yung credit cards pa lang yun, ha? Bilyon-bilyon ang ginagastos ng mga tao doon sa period na yon. With December 15 to January 2. Ganyan. Umiikot yan ang napakalaking pera sa buong mundo. Something special. Doon sa buwan na yun, kasi nga Pasko at saka New Year. Yun ang taon dyan. Kaya, mga kapatid, brace for December. December 9 na. Alam ko, meron na kayong mga plano niyan. Ang logos wala pa. Mamaya pa natin pagpaplanuhan. Mag-meeting tayo mamaya natin paplanuhin. Okay, buwan ng December, kapag dumating yan, it's all about, of course, Christmas time. Kaya, buti nga sa atin, December lang dito sa atin, September, basta nag-bear na, may mga kanta na sa radyo. It's all about Merry Christmas na ngayong buwan na to. Kaya, isang konsepto lang ang nasa isip natin ngayong buwan na ito. December month is Christmas time. So, Merry Christmas time. Diba? Yan ang panahon. Kaya, buksan natin ang ating Biblia sa Luke. Ganito yung, lagi nating narinig itong announcement na to. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth. Ano yung 6th month? 6th month nang buntis si Elizabeth. Tando niya na, sinulang ko lang dyan. In the 6th month, ano yan? June? January, February, March, April, May, June. Hindi. Noong 6 na buwan nang buntis si Elizabeth, okay? Kasi yung verses before that, it talks about how Elizabeth got pregnant. Paano ang isang menopause na, kalahin nyo, may pag-asa pa yung mga menopause pala. Kung nga yung menopause na, at hindi lang yon, nung sa'y bata pa siya ay baog. Kaya doble-doble yun, ha? Barren siya at menopause na, ay nagbuntis, and that was John the Baptist. Kaya, on the 6th month of her pregnancy, ito naman ang karugtong naman,
God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married, engaged na, which means para bang legally may asawa na pero wala pang consummation, to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her, and this is 9 months before the birth of Jesus. Siyam na buwan, para isang taon pa. Kasi announcement pa lang ito eh. The angel went to her and said, "Greetings, marhaba." Kung Arabic siya, ha? Hello. Kapag medyo muda-muda na, hello. Ganyan. Hello, Mary. You who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid." So, ibig sabihin, medyo natakot siya. Ikaw ba naman magpakita ng angel sa harap mo? Although hindi naman siguro nakakatakot yung angel, but siyempre magugulat ka. But the angel said, "Don't be afraid, Mary. You have found favor with God." Medyo natutuwa sa iyong Diyos. Ito ngayon yung balita. You will be with child. When? Good news ba yun? Ang isang dalaga, mabubuntis ka. Teka muna, engaged ako mabubuntis ako. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. How will this be? Kasi siyempre naguluhan si Mary. Dahil ang angel, siguro kung Pilipino lang yun, tatanong niya, anong lalabas sa luto bukas? Ganon. Pero ito hindi. Kasi ganon Pilipino, gustong magkapera kagad eh. Uy, angel to, ano to? Anong lalabas sa luto bukas? Ganyan. Kasi ibibigyan niya lahat ng pera, tatayan niya lahat yan. The angel answered, paano mangyayari ito? Sabi ni Mary, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Well, hindi pa nag-consume yung marriage. I am engaged, but nothing has happened. Wala pang nangyayari talaga na consummation ng aming engagement. Hindi pa kami nagtatabi ng aking asawa kasi nasa malayo pa siya. Hindi pa niya ako kinukuha. I'll tell you the story kung paano nag-asawa yung mga Hudyo nung araw. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. 9 months before Jesus ito. Even Elizabeth, your relative somewhere in Judea, malayo-layo yan, is going to have a child in her old age. Old age. Alam nyo, especially yung mga bata na magagaling yung mga sinilang yung mga menopausal baby. Pero hindi ito menopausal baby, talagang totally menopause na eh. And she who was said to be barren is, alam nyo, barren na old age pa. May pag-asa pa yung iba sa atin dito. And she who was said to be barren is in her 6th month. 6 na buwan na siyang buntis. Kaya that explains why yung first verse na binasa natin ay in the 6th month. Okay? For nothing is impossible with God. I am the Lord's servant, Mary answered. May it be to me as you have said. Then the angel left her. Panginoon, muli po kaming dumadalangin na sa aming paggunita sa Kapaskuhan, Panginoon, ay makita namin yung totoong pangyayari, yung dahilan mo, at saka yung mga pagkakataon. Ano ba itong Pasko ito? Ano bang dulot sa amin ito? Ano ba yung magandang bagay na mararanasan namin dito? Upang makita namin, Panginoon, na hindi lang yung mga commercialized na Pasko ang nakikita namin sa labas, hindi lang yung emosyonal na Pasko, hindi lang, Panginoong Diyos, yung pangkabuhayan na Pasko, kundi isang Pasko na biblikal na kung saan nandun, yung plano mo, yung kaloob mo sa amin, yung oras na yon, yung panahon na yon, na kung ano dapat kami maging, ano dapat gawin namin, anong trato namin sa mga panahon na ito sa Kapaskuhan. Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng sapat na pangunawa upang mabuksan ang aming isipan at tanggapin namin, Panginoon, sa aming umaga nito. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so, it's Christmas time. Kaso, yung TIME, yung time na yan, yung panahon na yan, napapansin niyo, we only have yung talagang consummation ng Pasko ay from December 24 up to 25. Pero yung preparasyon ay parang the whole year. Kasi nyo,
Kasi yung iba, katatapos pa lang ng Pasko, kaliligpit pa lang ng Christmas, ligpit niyo yan dahil para sa December na naman yan. O nagpe-prepare na naman yan, saka mag-isip pa ako kung dadagdag ko yan sa December. January pa lang yun. Di ba? Nililigpit niya yun, yung mga gamit. So, Christmas time is just a short time. Okay, make it the whole month of December, pwede pa. Kaso, isang panahon lang yan, maikli lang yan. Now, talking about time, may sinasabi ang Biblia patungkol dun sa time na, sa oras na yan. Okay? Kapag ang Biblia nagsabing, this is your time, what kind of time? Kasi sa Biblia, dalawang uri ng time ang meron doon. Isang chronos, kaya meron kayong relo na chronograph, kasi nagbibigay yan ng tamang chronos, time. Okay? Kaya meron kayo na, di ba? Chronograph. Okay. Chronos is the passing of time, yung oras na lumilipas. 24/7. Yan ang chronos. Di ba? Hindi mo pwedeng baguhin yan. Hindi mo pwedeng isa ibang araw yan. Hindi, matatapos yan. Yung 24 hours mo ngayong araw na ito ay matatapos sa ayaw sa gusto mo. That is the chronos. Pero meron pang isang time na sinasabi niya. Ito yung sinasabi ni David na sinabi niya na teach us to number our days. Yung bang turuan mo kaming ayusin ang aming araw, ang aming oras. Upang may apply namin ang aming puso, ang aming isipan na maging madunong kami sa buhay. Kasi nga, if you are, kaya nga meron tayong panahon, napag-iwanan ka na ng panahon. Oh, yun. Kasi nga, time has passed by on you. Yan. O kaya, para mo namang inuunahan mo panahon. O, di kaya nga, meron ding iba na anong tawag dun sa medyo Spanish na Tagalog, adelantado, ano ba yan? yung ano naman yung late. Parang ganon. Yung iba ay parang nauuna sa panahon, yung iba naman, nahuhuli na sa panahon. Kaya, ito yung chronos, yan ang chronos. Kapag umaandar na yung relo, by the second, yan ang chronos. Pero meron pang isang time, which is kairos. If chronos is the passing of the time, ito naman kairos is the purpose of that time. Okay? Alam ba, sinabi mo na sa buwan ng October, may gagawin ako sa loob ng isang linggo. Kailangan mag-produce ako ng 2,000 dinar. Paano ko gagawin yon? Pag-iisipan ko. Well, that is your kairos. The purpose of that 1 week, ang target mo ay makapag-raise ka ng pera. Ay hindi mo nagawa, well, ililipat mo ulit yan. Hindi na sa October. Sa December ko lang gagawin first week. And that is your kairos. Okay? Yung time na yon ay pwede mong ilipat sa iba. Hindi katulad ng chronos. Yung birthday mo halimbawa na February 28, masyadong matas, ilipat ko na lang sa saka wala pang wala pang bonus diyan. Ilipat ko lang sa December, hindi po pwede yun. Ang birthday mo talaga yun talagang yung chronos. Your kairos is different. Okay? Yung kairos mo, yung time, the purpose of your time ay iba. Ano ba, katulad mo, pag ako nagkaedad ng 28, dapat 2 na anak ko. Wala namang nagliligaw sa'yo. Diba? Pwede mong ilipat ngayon na, wala pang nagliligaw sa'yo. Pagka 30 na lang, pwede yan. Yan ang kairos. It's the purpose of time. Okay? And Christmas is a Christmas time. Okay? Christmas time. Kaya nga, ang kairos is, sabi ni Paul, redeeming the time. How can you redeem the time? It's going. Hindi mo mariredeem yan. Now, Paul is talking about is that your purpose of that time. Pag sinabi mong kailangan manatili ako sa Panginoon, kailangan mag-improve ako sa Panginoon upang within 2 years ay kaya ko nang magturo ng Biblia o kaya isa na ako sa mga kumakanta doon, kailangan mag-practice na ako ngayon. That is your kairos. Okay? Pero gagamitin mo ngayon yung chronos mo to achieve that kairos. Okay? Yan, ay Christmas time. Sa ayaw niyo at sa gusto niyo, lilipas ang 25. Sa ayaw niyo at sa gusto niyo, lilipas na naman ng 31 at magiging 2017 na. Hindi niyo pwedeng, wag muna, hindi pa ko handa. Hindi niyo pwedeng sabihin yan. You can tell that to your kairos time.
hindi yung Chronos time. Kaya nga, anong panahon ngayong Christmas time? You can make it a Chronos only na, dadaan din yan. Wala ko nga pong pera, hindi, palampasin mo na yan, next year na lang. O, pwede rin naman yun, but you are making it a Christmas Chronos time. If you want to make a Christmas Kairos time, Pasko na, kailangan may mangyari. Yan. Iba naman yun, di ba? Pasko na naman. Kung last year, Pasko, wala akong biyanan, ngayon meron na. Ganon yan. That is a Kairos time. Okay, kailangan mayroong mangyari. Now, that is the purpose of time. Kaya nga, if you want to make your Christmas time a Kairos, well, listen. Ano ba dapat gawin dyan? Okay? Ito yan dyan. The making the most of our Christmas 2016. Anong gusto mong maging? Wala. Kasi wala naman akong natirang pera. Padala ko na. May nagkasakit. Ito, ganyan. Next year na lang ako mag-Christmas. Well, nasa sa'yo yan. Because you are looking Christmas time as a, Chronos lang. Bahagi lang ng isang taon na lumilipas na hindi Kairos. Na, well, okay lang wala Pero wala kang purpose, wala kang goal, wala kang gustong gawin sa panahon na ito ng Kapaskuhan. Now, making the most of it, gagawin nating isang Kairos ang nalalabi pang how many days? 22 days ng buwan ng December. If you want to make this 22 or 21 days na nalalabi sa buwan ng December upang hindi lang maging Chronos na lumilipas, gagawin natin itong isang Kairos na merong isang mangyayaring maganda at merong gagawin ng Diyos sa ating buhay na maganda because we still have time. Kairos time and Chronos time. Yan. See? Chronos, meron pa tayong 22 days. But Kairos, meron ka bang goal? Meron ka bang purpose? Are you thinking of something? May iniisip ka bang dapat mangyari at dapat mong gawin? O dapat mangyari sa'yo sa buwan na ito? Sa taon na ito, man lang? Kasi last year, meron kang di ba? Meron kang pangarap ngayong 2016. Kaso wala pa. Meron ka pang 22 days. Pwede pa. Meron pang Chronos upang ma-achieve ko ang aking Kairos time. Yan. So, making the most of 2016 Christmas, ang tanong meron bang isang bagay? Is there something you're dreaming of? Or dreaming for? Meron ka bang inaasam-asam na mangyari sa'yo ngayong 2016? Ilang araw na lang ang nalalabi. Baka sabihin mo lang, wala na So, next year ulit. Meron ka pang panahon. Ano ba yung gusto mong mangyari? You know what? Ang gustong mangyari ng Diyos sa atin ngayong Kapaskuhan ay nandun sa kwento nandun mismo nakapaloob dun sa kwento ng Pasko. Why? Because this Christmas 2016 could be or might be your long-awaited, na katulad ng kanta ni Whitney Houston, one moment in time. Galing, no? Give me one moment in time. My friend, dumaan na yung mahigit 300 na araw sa 2016. You only have 22 or 21 days left. But, meron ka pang tsansa upang magkaroon ka ng sinasabi mong one moment in time. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa natitirang araw. So, I want you to have this. Now, yung kwento ng Kapaskuhan, nagbigay sa atin nag-suggest sa atin ng mga bagay na mangyari sa atin because it's Christmas time. Okay? Number one, na dapat mangyari sa atin, it's time, Christmas time is a time to experience the spiritual. Hindi lang puro pera, hindi lang puro kainan, ay naku, walang mangyayari sa inyo dyan. Hindi lang puro party, hindi lang puro shopping. No. God wants us to experience the spiritual in this time. Kaya nga, nung ibinigay niya ang kanyang anak, hindi lang yung material ang nasa isip niya, it's about spiritual things. Kaya nga, pagmasdan ninyo, but the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. Ito yung experience na mangyayari sa kanya. You will be with child. Wait. Galing kay Joseph, hindi po pwede. Although engaged na, you will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Ito ngayon yung experience ni Mary. Ang sabi niya, Mary, magkakaroon ka ng karanasan na kailanman ay hindi mo naranasan nung bata ka pa, naranasan din ng ibang mga tao, ibang mga pinagpalang babae, pero isa ka sa mga makakaranas nito. Yung bang mabubuntis na hindi dapat mabuntis. Okay?
That is a spiritual experience. Kaya, Christmas time, hindi lang puro gastusan, hindi lang puro kainan ang nasa isip, in-schedule, hindi. Sa ano na mag-party sa bahay nyo, kasi naka-schedule na yan. Kaya inaayos yung kalendaryo. Kaya yung mahilig sa kainan, yung kalendaryo, nabilog-bilugan na yung mga petsang ganyan. Oops, kay sister ganito, kay ganito, ganyan. Ayan. Sabi niya, oops, teka muna. 10 dinar na lang ang budget ko yung Pasko. So, kakain ako dito. Magbabalot ako, bago kinabukasan, ganyan. Save ang aking pamalengke. Ganon yung ibang mga magulang. Magugulang yan. Okay? Now, Christmas time is not about that. Ang Kapaskuhan ay hindi lang sa ganyan. Ang Kapaskuhan ay panahon upang maranasan natin ang mga spiritual na bagay. Isang bagay na kakaiba. Okay? Katulad ng kay Mary. Pero tandaan niyo spiritual experience sounds comforting sometimes. Katulad ng kay Elizabeth, di ba? Ay, nawala siya. Pero spiritual experience, nagkaroon siya nagbuntis siya. So that seems comforting. Kasi nga, kapag nga naman nagpakita sa iyo ang anghel, well, sino sa inyo nakakita ng anghel? Gusto niyo makakita? Pumikit kayo. Ito lang. Isang gimmick. Konting gimmick lang. Pumikit kayo ngayon. 1, 2, 3, pumikit kayo lang. Dumilat kayo ngayon. Yes! Ang nakikita niyo ay anghel. Yes! Gimmick lang yan. Okay. Gusto niyo makakita ng anghel. Di ba magandang experience yan? Spiritual experience sounds comforting sometimes. You know why? Because God will never miss to commend us if we are favorable with Him. Yan. Kaya gawin niyo rin sa bahay niyo, kasama niyo yung gano'n. Para at least magmumukha kayong anghel. Hindi kailanman na itatago sa harapan ng Diyos ang mga bagay na ginagawa niyong kabutihan. People may not notice it. Hindi mapapansin ng ibang tao yan minsan. Hindi nga ma-appreciate it. Gumagawa ka ng kabutihan, walang nag-appreciate sa'yo. Gumagawa ka ng mga magandang bagay, hindi mapapansin. Keep on doing it because you have found favor with God. That's spiritual experience. God will never do that. Hindi kailanman dadaan sa pansin ng Diyos ang mga bagay na ginagawa mo, ang mga salitang binibigay mo na nakakatulong sa ibang tao, hindi kailanman mawawala sa listahan ng Diyos yan. God, you have found favor with God. Yan ang mensahe ng anghel. Experience the spiritual. But, you know what? Sometimes, spiritual experience seems to be confronting. Yung bang nakaka-challenge. Katulad ng kay Mary. Nakaranas nga siya ng nagpakita nga anghel. Teka, ang message naman, medyo mabigat yata ito paano lang sasabihin ni Joseph, magbubuntis ako, kung ganito gaya. Ano lang mangyayari? Ano na lang ang kahihiyan ng mangyayari sa amin? Because God will ever wish to command us. Ito, tandaan ninyo. He commands the good things that you're doing, but tell you what, kapag ka ikaw ay may panahon sa Diyos, He wants you to do something for Him. Kapag ka ikaw ay tao na may panahon, may puso at may isipan na nakatuon sa Diyos, tandaan mo, bibigyan at bibigyan kanya ng isang gawain. Sometimes you may not like it. Minsan ay medyo nakaka-challenge yan, katulad ng kay Mary, dahil nakaka-challenge ito, magkakaroon ka ng baby, ganyan, inisip niya, paano lang sasabihin ko kay Joseph? Wala pang nangyayari sa amin, tapos ganito, ganyan. Sometimes, spiritual experience is challenging us. Or is so confronting para sa atin na nakaka-challenge. Okay? Ngayong Pasko, mga kapatid, the message is this. Hindi lang yung mga material, shopping dito, sale dito, ganyan. Huwag niyong isipin yan. Total, ubus na naman yata pera nyo. Hindi nga anong iniisip yan. Kaya nga, nagsabi sa akin, ano bang may papayo mo sa akin, Pastor? Kasi, sabi niya, ganito, ganyan, daming sale, pero wala akong pera. Paano ba makakahiram? Paano makakahiram? Simple lang solusyon yan Ano? Huwag kang lumabas. Huwag ka lang sa bahay. Di ba? Wala kang sakit sa ulo. Kung wala kang nagagastusin, huwag kang lalabas. Dahil maglalaway ka lang. Yan ang solusyon. If you want to experience the spiritual, think about this. Ang isang bagay na gustong maranasan sa iyo ng Diyos, something may be different this Christmas, ngayong Paskong ito. But it's not about material, it's not something emotional, it's something spiritual, you and God alone. Ano kaya yun? Ikaw lang nakakaalam mo. And you have 22 days left to do that. You have 22 days left
para mangyari sa'yo yung kairos time na yan. Na ano ba yung gusto ng Diyos sa'yo ngayong taon na ito. Let it be that God works in your life this remaining 22 or 21 days. Then you will say, ang Pasko ko ay maganda because I have experienced something spiritual. Okay. So mga kapatid, make the most of 2016 to be your one moment in time. First thing, know God personally. Kilalanin mo siya sa iyong buhay. Kung hindi mo pa siya tinanggap ng totoo, it's time for you to give up your life and say, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag naguguluhan ka pa kung ano yung mga dapat mong pagpipilian sa buhay, i-involve mo ang Diyos sa iyong pagdidesisyon. Sasabihin, Lord, ano ba talaga ang magandang gawin ko dito upang ang taon na ito ay maging makabuluhan sa akin? Know God. And you will find out, you will know yourself. Okay? Know God. Kilalanin mo ang Diyos kapag ka nakita mo, you know what? Something so wonderful. Bakit kaya nagbigay ng Pasko ang Diyos? Well, you will know Him. Spiritual experience. Pangalawa, Christmas time is a time to examine yourself. The focus is deep within us na, personal na. Ito ngayon, no? How will this be? Sabi ni Mary, I am a virgin. Nakilala niya sarili niya, may limitasyon ako. The angel said, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Kaya, tinan nyo, examine yourself. Si Mary, nakilala niya sarili niya. Paano ako mabubuntis? Sabi niya, I know myself. Hindi ako ready dyan. I have my limitation. Wala pa. Hindi pa consummated ang aking pag-aasawa. Although engaged na ako. Kaya, palagay ko walang mangyayaring maganda. And what the angel said, ito yung sagot ng angel. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Examine yourself. Ano ba talaga ang gusto mo ngayong Pasko? Pero ano ba yung limitasyon mo ngayong Pasko ito? Gusto mong umuwi? Ayaw kang payagan. Next year na lang. Diba? May solusyon dyan. May Skype. Mag-Skype ka na lang. Muna. Di ba? Yan naman solusyon ngayon. High-tech na tao ngayon. May nakakahanap na yung tao ng solusyon. Hindi ako makaway. Di ba? Mag-Skype na lang kami. Sabi. Yan. Okay now. The point is, kilala mo ba ang sarili mo? Alam mo ba kung nasaan ang limitasyon mo? Alam mo ba kung nasaan yung strength mo? Alam mo ba kung nasaan ka sa harapan ng Diyos ngayon? Sa iyong sarili, kilala mo ba ang sarili mo? Examine yourself. Are you ready for something really special na mangyayari sa iyong buhay? Katulad ni Mary, yung sinasabi mo, parang hindi mangyayari sa akin. Para bang sa akin din? Palagay ko, walang mangyayaring maganda sa akin. Yan ang akala mo. But when the Holy Spirit comes upon you and overshadow you, everything will be in plan, right and proper place. Para bang hindi mo na masolusyonan yung problema mo, para bang walang solusyon yung kalagayan, kundi pasanin mo na lang ng matagal ng panahon, o kaya ganyan. Well, the Holy Spirit will come upon you. Anong solusyon ng anghel? It's not about a remedy, hindi remedyo, hindi naman sinabi ng, madali lang yan. Pumunta ka na kay Joseph ngayon para mabuntis ka. Hindi naman gano'n solusyon ng anghel eh. The Holy Spirit will come upon you. My friend, if you think yung sitwasyon mo ay limitado and wala talagang uusan, may sitwasyon tayo na gano'n, di ba? Kalkulahin natin sa calculator. Logic. Gawin natin lahat. History. Ginamit natin lahat ng subject sa eskwelahan. Di ba? Mathematics, hindi talaga pwede lang pera. Logic, hindi pwede. Kasi ganito, ganyan. History, kasi nung nakarang taon, ganito talaga. Ginamit na natin lahat ng subject para bigyan solusyon yung sitwasyon natin. At ang conclusion, no way. My friend, if the angel comes to you and say, yeah, no way. But the Holy Spirit will come upon you. Di ba magkakaroon ng solusyon? It's time to examine yourself. Yan ang panahon ng Kapaskuhan. First, you have to recognize your human limitations because God uses not because we are able. Hindi ka pagpapalain dahil worth ka. Natatandaan nyo to? Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil we deserve it. Kung yung unang panahon nga lang kaya nga tayo nagkaroon